Naganap po 'yan nung Wednesday. So, ngayon Friday na po tayo. Ang nangyari po, talagang hirap, napaka nakakatakot na Mm. sitwasyon. Kasi nga sa loob ng 10 minuto ay 100 na pinasabog. Imaginin mo yung tunog na 'yan Mhm. kasi bago mangganap yon nagkaroon na nung gabi, halos hindi kami pinatulog kasi laging yung ano sa taas, drone laging paikot-ikot yung mga ano. So, nung kinaanohan na, hapunan, yun na, nagpasabog na sila. Mhm. Isang 10 segundo lang, 10 minutes lang, ang dami nang naganap. So, Mhm. mahigit kulang-kulang 300 yung namatay. At Mhm. saka nasa 1,000 mahigit na ngayon yung nasugatan. Mhm. Sa ngayon naman, Huwebes at saka Biyernes, ngayon, tahimik naman ulit. Nagkakaroon sila ng problema sa dugo kasi yun ang kauna-unahan. Naghihikayat sila sa mga tao na mag-donate ng dugo kasi nga Mhm. dahil nga sa sitwasyon. Yung mga ano ngayon, mga ospital ngayon, mga puno dahil nga sa maraming injured na nagaganap. Yun po dito ang sitwasyon ngayon. Kaya mahirap magkasakit ngayon kasi Mhm. punuan. Kaya mag-iingat na lang sa ngayon kasi mas priority siyempre nila yung mga nabiktima. Awa naman ng Diyos, wala naman pong kababayan natin na Mhm. na-involve sa naganap. Yan ang pinagpapasalamat namin at Mhm. pinagpapasalamat namin sa Panginoon na bawat kaganapan dito, bawat kaguluhan ay hindi na-involve ang ating mga kababayan. Mhm. Yun po ang isang pinagpapasalamat ko. Ito po Mhm. yung ang pinaka-worst na experience ko yung explosion. Aha. Kasi yung explosion yun talaga ang pinakamalaking damage. Yung explosion na naganap sa Port Beirut. Mhm. Yun po ang matinding experience. Tapos ito po yung pangalawa. Ito yung pangalawa ngayon. Na 10 segundo lang na 100 na missiles ang inulan dito. Mhm. Ayun po, talagang matindi rin po yan. Ayun po, kung wala na po kaming choice, why Mhm. not? Kasi mahirap din naman po sumugal ang buhay ay isang Mhm. isa lang. Pero kung mayroon pa kaming option, Mhm. eh, hindi naman kasi dito kasi ang area kung mayroon sila tinatawag na human shield. Mhm. Yun lang kinaganon dito. Kung doon sila nag-aaway, doon lang sila mag-aaway. Hindi ka pwedeng pumunta dito, awayin mo lahat dahil hindi Mhm. mo naman kami kaaway. Mhm. Gano'n po ang naobserbahan ko dito. May mga umuwi na rin po, lalo na yung mga undocumented, Mhm. hinihikayat namin sila na umuwi na talaga sila. Ay hindi po sapat yun. Kung Mhm. halimbawa po uuwi kami ang binibigay lalo na ngayon binibigay nila is 20,000. Mhm. Bale 30 gano'n kasi 'pag alis dito may binibigay na sila. Mhm. Hindi po sapat. Dapat po mayroon sana kaming sure na may Mhm. trabaho, meron sure na meron kaming hanapbuhay pagdating Mhm. pag-uwi namin diyan. Kasi kung 'yan lang po, susunod na buwan wala na kaming pagkain, Aha. kung wala kaming sure na trabaho. So, hindi pa sapat 'yun. Kaya mas pipiliin na lang namin magtiis dito Mhm. kaysa makipagsapalaran ulit. Imbes na hindi na kami makikipagsapalaran dahil sariling bansa Mm. natin 'yan, ay gano'n pa rin ang senaryo. Mhm. Malaki kasi Mhm. nagtataas ng mga presyo ngayon. Yung Mhm. pamasahe lang doble na, Aha. yung tinaas ng doble. Yung mga bilihin dito mahal na. Mhm. Lalo na nagsimula nung bumaba yung rate ng dolyar dito, ng Mhm. rate ng pera nila dito. Malaki ang nagiging ano lang kasi nga siyempre ang sweldo naman ng mga kababayan natin ay dolyar. Mhm. Hindi masyadong apektado pero paano yung walang dolyar? Mhm. Yung pera lang nila dito, yun ang apektado sila masyado. Hindi pa nga nakakabangon, ito na naman may problema na naman sinusuong. Kaya Mhm. hindi madali, malaki talaga ang epekto yung mga war na yan na ginagawa nila. At panawagan ko naman po sa ating gobyerno diyan sa Pilipinas, mas mainam po sana kung yung
inaano niya sa amin ay cash assistant, mas mainam na lang yung OEC. Nang sa gano'n ay makabalik sila, makabalik kami, makauwi at makabalik sa trabaho. Yun po ang pananaw ko. Kasi kung pinansyal, mas mabilis maubos yun. Mas mainam yung OEC. Kung yun po ang makakamit namin, kahit ganito ang sitwasyon, hindi naman yan babalik. Ipinag-aalala nyo na babalik kami kaagad. Hindi naman yan babalik kung may away pa, may kaguluhan pa. Hindi naman yan babalik siguro. Kaya yun po ang maigting kong panawagan sa ating gobyerno. Mas mainam yung UEC balik manggagawa ang i-issue natin kaysa yung pinansyal. Kasi yung pinansyal, isang buwan lang ubos na. Paano naman yung may maraming anak, maraming bayarin. Kailangan magtrabaho, magsakripisyo para sa pamilya. Yan po sana na lang ang i-reward nyo po sa amin.